Geneva, POV. Nanigas ang katawan ko sa nasaksihan ko, tila sandaling huminto sa pagtibok ang puso ko at binalot to ng takot na makitang pagtumba ni Marcus at ang pagsagasa dito. Marcus! Umiyak na tumakbo ako palapit dito, subalit pinigilan ako sa balikat ni Kuya Logan. Binuhat nito at ng ilang mga tauhan ng mga ito ang katawan ng asawa ko sa sakyan at mabilis na pinaandar ito patungo ng hospital. Hindi nila ako hinayaang hawakan si Marcus. Hindi gusto ng mga ito na lumala ang lagay nito at madislocate pa ng mga buto. Hindi ko mabilang kung ilang santo nang tinawag ko. Nagmamakaawa ako sa Diyos na huwag niyang kunin sa akin si Marcus. Ang makitang duguan ng katawan nito at tila wala ng buhay ay tila ako namatay sa labis na sakit at takot. Mukhang hindi na ito humihinga. Ang mukha nito hindi na makita dahil nababalot ng dugo ang buong katawan nito. Faster manong kano! Malakas na utos ni Kuya Logan sa matanda. Maging ang binatay nanginginig ang katawan sa takot dahil sa kalagayan ng nakakatandang kapatid. Marcus, please, huwag mo akong iiwan. Halos maglupasay ako sa sobrang pag-iyak. Hanggang sa makarating kami sa ospital ay hindi ko magawang kumalma. Kinakain ng pangamba ang buong sistema. Bakit nangyari ito kung kailang handa na ako magpatawad at sumaya sa piling niya? Bakit ang lupit ng kapalaran sa akin? Sa aming dalawa? Pagkatapos tawagan ni Kuya Logan sina Ninang at Ninong para ipaalam sa mga ito ang kalagayan ng anak ay lumapit to sa akin. Kuya Logan, lumuluhang wika ko. Hindi naman niya tayo iiwan, hindi ba? Hindi ako iiwan ni Marcus. Gagaling siya at babalik siya sa atin. Tumingala ang binata para pigilan ang luha. Maging ito ay hindi tiyak ang kaligtasan ng nakakatandang kapatid. Huwag kang mag-alala, Eva. He will be back to us. Hindi niya tayo iiwan, especially you. Hindi ka iiwan ni Kuya Marcus dahil mahal ka niya. Napahagulhul ako ng malakas sa sinabi nito. Tama, mahal ako ni Marcus kaya hindi ako nito iiwan. Pagkalipas ng 1 oras ay dumating si Kuya Thunder, duguan ng katawan nito. Maging ang mukha, wala itong emosyon na halatang galit na galit. Ngayon ko lamang siya nakitang ganito, madalas ay nakangiti at mapagbiro, kaya naninibago ako sa kanya ngayon. Inabot ng 10 oras ang itinagal ni Marcus sa emergency room. Si Ninang hindi pa rin nagigising simula nang mawalan to ng malay. Si Ninong ay kasama naming naghihintay sa labas ng ER. Dumating ang mag-asawa 4 na oras simula nang dumating kami ng ospital. Ayon sa nurse na nagbigay ng info sa amin ay mas malubhang kalagayan ni Marcus kaysa noong una. Kaya nawalan ng malay si Ninang na marinig iyon. Walang kasiguraduhan kung mabubuhay ang asawa ko. Yun ang pinakamasakit na katotohanan. Ang narinig namin na sinabi ng doktor. Sana biro lang ang lahat. Sana isa lamang itong pagpapanggap. Pero hindi dahil totoo na ito't hindi isang kasinungalingan. Ang masakit pa'y anumang sandali ay maaring mawala si Marcos sa amin. Si Romel ang salarin. Hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Hindi ko akalain na magagawa to ni Romel. Maging si Samantha ay nasa ospital dahil sa kagagawa nito. Kasalukuyan na nagpapagaling ang kaibigan ko sa ospital. Brain dead si Romel kaya kahit gustuin ko man ay sumbatan at murahin ay wala itong silbi. Hindi ko maiwasang sisihin ang sarili ko. Ako ang dahilan kaya nagawa ni Romel ang mga masasamang bagay na ito sa iba. Dahil sa akin ay nangyari ang lahat ng ito. Tumingin ako sa kamay na humawak sa balikat ko. Si tatay, bakas ang pagsisisi sa kanyang mukha habang nakatingin sa akin at may bakas ng pag-alala sa mukha. Eva, anak, patawarin mo sana ako dahil inilihim ko tungkol sa ginawa ni Marcos noon. Hindi ako nagsalita, nanatili ako nakatingin sa harap ng chapel dito sa ospital. Walang araw na hindi ko ito ginagawa. Araw-araw ay lumuluhod ako at nagmamakaawang magising ng asawa ko para magkasama na kaming dalawa. Bawat araw na dumaraan ay pinanghihinaan ako dahil sa takot. Ang isipin na mawawala siya sa akin ay hindi ko matatanggap. Tay, sana sinabi niyo sa akin ang lahat. Bakit niyo pinangunahan ang nararamdaman ko? Nagdaramdam na sambit ko. Hindi maalis ang hinanakit sa dibdib ko simula nang malaman kong ginawa niyang paglihim sa akin. Sana sinabi niyo na araw-araw niya akong hinintay at minahal sa loob ng 3 taon. Sana sinabi niyo sa akin na nagmamakaawa siya sa iyo dahil mahal niya ako. Kung ginawa mo yun, ay patatawarin ko siya, tay. Patatawarin ko siya dahil mahal ko po siya. Lumuluhang tumingin ako kay tatay. Tay, ang asawa ko. Baka hindi na magising pa. Natatakot ako, tay. Awang-awa na niyakap ako ni tatay. Bakas ang labis na pagsisisi sa mukha nito.
Hindi ko kayang mawala siya sa akin, Tay. Akala ko nakalimutan ko na siya, na hindi ko na siya mahal pero hindi eh. Tinuro ko ang dibdib. Narito pa rin siya sa puso ko. Hindi siya nawala. Mahal na mahal ko pa rin siya. Nagsisisi ako. Sana hindi naging matigas ang puso ko at hinayaan ko ito na maniwala sa kanya. Kung ginawa ko yon ay baka wala siya ngayon sa ospital na ito. Shh, anak. Wala kang kasalanan. Kung meron mang may kasalanan dito ay ako yun. Patawad dahil natakot ako na baka muli ka niyang saktan. Natakot ako na baka sa susunod na masaktan ka ay hindi ka na makabangon pa. Bilang ama mo ay niisip kong sa tingin ko ay makakabuti sa'yo. Hindi ko kayang makita kang gabi-gabing umiiyak, anak. Pinangako ko sa nanay mo, nagagabayan at poprotektahan kita, kaya nagawa ko yun. Patawarin mo sana ako sa nagawa ko, anak. Maging si tatay ay lumuluha rin gaya ko. Naintindihan ko si tatay, dahil kung ako nasa kalagayan niya, ay ganun din ang gagawin ko. Madalas magkasakit si Ninang simula nang makonfine si Marcus. Napansin ko na palagi itong wala sa sarili at palagi nakatingin lamang sa malayo. Pinahid ko kaagad ang luha ko nang tumulo ito. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Marcus. Sa tuwing nakikita kong tila wala ng buhay niyang katawan, ay hindi ko mapigilan ang maluha. 3 buwan na pero wala pa ring senyales na magigising ito. Nag-resign na ako sa trabaho ko para bantayan siya. Gusto ko na isa ako sa una niyang makikita sa oras na magmulat ang mata niya. Pangako ko sa sarili ko na sa oras na magising siya, ay sasabihin ko na mahal ko siya at hindi na ako aalis sa tabi niya. Maraming bumibisita kay Marcus. Araw-araw hindi nawawala ng mga taong bumibisita dito. Si Zeus din ay bumisita. Ang lalaki nakita ko sa isla kung saan dapat kami mag-honeymoon noon ni Marcus. Ito rin ang lalaki nakabangga sa sakyan ni Romel noon. Si Romel naman hanggang ngayon ay brain dead pa rin ito. Hindi pinapaalis ng pamilya nitong support nito sa katawan dahil hindi ng mga ito kayang mawala ito. Sa totoo lang, hindi ako makaramdam ng awa. Para sa akin ay napakalaki ng kasalanan niya. Sa ngayon ay hindi ko magagawang mapatawad siya. At mukhang hindi kailanman. Kabilang rin si Felicity sa bumibisita kay Marcus. Inamin niya sa akin ang lantaran niyang paglalandi sa asawa ko sa aking harapan ay utos ni Kuya Logan. Inamin rin ito na itong nagsasabi kay Kuya Logan kung nasaan ako. Kaya malinaw na sa akin kung bakit madalas biglang sumusulpot si Marcus kung nasaan ako. Sa tingin ko ay sinasabi yun ni Kuya Logan dito. Mas lalo kong naluha, totoo pala talagang mahal ako ng asawa ko. Lumipas pa ang 1 buwan ay wala pa ring pagbabago sa kalagayan ng asawa ko. Pinapakita ko lang na matatag ako dahil ayaw ko manghina pa, lalong loob ni Mommy. Oo, Mommy na ulit ang tawag ko sa kanya. Pinatawad ko na siya sa nagawa niya sa akin noon, wala na akong sama ng loob o hinanakit ngayon. Ang tanging laman na lamang ng dibdib ko ay ang pag-asam na sana'y gumising ng asawa ko. Araw-araw nililinis kong katawan niya, inaalisan ng tumutubong bigote at balbas. Binabawasan kong buhok niya na unti-unting humahaba. Pinuputulan ng kuko sa kamay at paa at hinahalikan siya sa noo. Paulit-ulit ko mang gawin ng lahat ng iyon ay hindi ako magsasawa. Kung nagawa ni Marcos na hintayin ako sa loob ng 2 taon, makakaya ko din na maghintay hanggang sa magising siya. Abutin man ng 1, 2, 3 o hanggang 10 ay maghihintay ako. Hindi ako mawawala ng pag-asa ngayon. Patuloy na aasang puso ko nagigising siya at magkakasama kaming 2. Water. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata. Hindi ko na malaya nakatulog pala ako sa tabi ng asawa ko habang hawak kong kamay nito. Water, please. Ganun na lamang ang panlalaki ng mata ko sa gulat nang marinig ang paos na boses ni Marcus. Biglang pagragasa ng luha sa mata ko. Diyos ko, gising ng asawa ko. Sobrang sayang, sabi ko bago nagmamadaling pinindot ang emergency button para tumawag ng doktor. Marcus POV. Tumingin ako sa malawak na karagatan habang nakaupo sa wheelchair. Hindi ko mapigilan ang maluha habang inaalala ang asawa ko. No, ex-wife ko. Oo, hiwalay na kami ni Eva, pareho na kaming pumirma ng annulment paper. Nang magising ako, ikagad ko siyang pinalaya at nagpasya kung umalis na muna ng bansa. Kung hindi ako umalis ng bansa, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko na magmakaawa sa kanya, na bumalik sa piling ko. Mahal na mahal ko siya.
Ang dami kong sinayang na pagkakataon para sa aming dalawa. Kung hindi ako naging gago ay baka masaya pa rin kaming dalawa at magkasama. Binigay ko sa kanyang kalayaan na gusto niya dahil gusto ko siyang maging masaya. At mukhang hindi ako magbibigay ng kasiyahan na yon. Hindi ako nakarinig ng sermon o payo kay mom at dad. Maging ang mga kapatid ko'y walang tutol o sinabi. Hinayaan nila ako sa naging desisyon ko. Sa loob ng 3 buwan ay muli ako nakalakad at nanumbalik ang lakas ng katawan. Ang mga business namin ay nagawa ko pa rin ma-manage sa kabila ng kalagayan ko. Walang araw, gabi, oras at minutong hindi ko naalala si Eva. Palagi siyang laman ng isip ko at panaginip. Walang araw na hindi ako umiyak. Ang lakas ng loob ko na palayain siya pero hindi ko pala kaya. Mamamatay yata ako. Natigilan ako ng pagpasok ko sa aking villa rito sa New York ay madilim. Agad akong tumawag sa maintenance. Shit, muntikan ko nang bitawan ng hawak kong cellphone sa gulat nang sabay-sabay bumukas ang ilaw at may sumigaw na, "Surprise!" sa pangunguna ni Mommy. Kompleto silang lahat na narito. Sila Dad, Thunder, Logan, Liam at si Tatay. Pero wala sa kanilang atensyon ko kung hindi nasa babaeng dahilan ng pag-iyak ko gabi-gabi. Eva, ayaw kong umiyak, hindi ko gustong ipakita ang kahinaan ko. Pero hindi ko magawa. Pagdating kay Eva ay nagiging emotional ako. Siya lang talagang babaeng kayang gawin sa akin ito. "Kamusta na, Marcus?" May kimingiti sa labi na tanong niya sa akin. Saglit ako natulala habang nakatingin sa kanya. She is wearing a white dress and she's so beautiful with it. "Okay guys, iwan na natin ang lovebirds." Kinikilig na wika ni Mommy bago sila umalis. Natawa tuloy si Eva. Lumapit sa akin si Eva. Tumingala siya sa akin at tumitik sa mata ko. Gamit ang kanyang kamay ay pinahid niya ang luha ko. "Akala mo siguro hindi mo na ako makikita, no?" Ganun na lamang pagkabigla ko nang tumingkayad siya, tinalikan ako sa labi. Eva, I love you, Marcus." Nagsimulang mangilid ang kanyang luha. "Noong naaksidente ka, sobra ako natakot na baka iwan mo na ako. Natakot ako mawala ka sa akin na baka hindi na kita mayakap at mahalikan muli. Nagdasal ako, sabi ko ibalik niyo't iligtas si Marcus. Pangako mas lalo ko siyang mamahalin at hindi ko na siya ulit iiwan." Parang sasabog ang puso ko sa tuwa na marinig ang mga sinabi niya. Lahat ng mga ipinagdasal ko at pinangarap ay sinasabi niya na para bang nasa panaginip ako. Mahal na mahal din kita, Eva. Patawarin mo ko dahil hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Marami akong pinagsisihan. Marami akong sinayang. Kaya ngayon nagbalik ka na, wala na akong sasayangin na pagkakataon. Ibabalik ko ng doble ang pagmamahal mo. Hindi na kita sasaktan ulit. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa paraang tila ba ayaw ko na siyang pakawalan. Paulit-ulit din ako nagpasalamat sa itaas dahil hindi lang panibagong buhay ang binigay niya sa akin. Binigyan din niya ako ng babaeng mamahalin ng sobra-sobra pa sa buhay ko. Tawa ng tawa si Eva habang pinapakinggan ang kwento ni Logan tungkol sa ginawa namin noon. Ibinuking din ng kapatid ko na sa inutusan nito si Felicity na pagselosin si Eva at sundan. Oo, kaya ko nalalaman kung nasan siya dahil kay Logan. Si Felicity ang inutusan niya na sundan palagi si Eva, maging ang pagkakagasgas ng kotse ni Zeus sa kotse ni Romel ay pinasadya ko para mapigilan ang pagdidate ng dalawa. Nakakahiyaman, buong buhay ko hindi ko ginawang mga bagay na yun para lang sa isang babae. Kay Eva pa lang. Si Tatay Corton, binantaan ako na sa oras na sayangin ko ang ibinigay na pagkakataon sa akin ni Eva. At kapag sinaktan ko daw itong muli ay hindi na daw niya ako bubuhayin. Maging si Dad ay sumang-ayon pa sa ama ng asawa ko. Kaya pala inabot ng ilang buwan bago nagpakita si Eva sa akin mula nang maaksidente ako ay dahil kay Mommy. Hayaan daw muna ako magdusa ng ilang buwan. Dapat lang daw sa akin na magdusa dahil sa ginawa kong pananakit noon. Si Mommy talaga, mas mahal talaga si Eva sa akin. Napapangiti na lang ako sa naisip ko. Si Romel ay nanatiling brain dead sa ospital. Ayon sa mga doktor ay wala ng pag-asa na gumising pa to. Galit na galit ang pamilya nito sa amin. Kami pang sinisisi kahit ang anak nitong gumawa ng kasalanan. Hindi naging maganda ang simula ng pagmamahalan namin ni Eva. Pero sa kabila ng mga pinagdaanan namin ay kami pa rin sa huli. Natuto ako sa mga pagkakamali ko at natutunan niya na patawarin ako. Nagkatinginan kami ni Eva nang maramdaman namin ang pagsipa ng anak namin na nasa kanyang sinapupunan. Sumipa siya, natawa si Eva sa reaksyon ko. Paano nalalaki mga mata ko sa sobrang tuwa. Ilang beses ko nang nadama ang pagsipa ng anak namin sa tuwing nakadami ng palad ko sa tiyan niya. Pero parang laging first time ko.
Ganito marahil ang lahat ng magulang kapag excited na makita ang magiging anak nila. Katulad ko, hindi na ako makapaghintay na makita ang anak namin ng asawa ko. Sweetie, tama na munang pagbantay kay baby sa tiyan ko. Kumain ka na muna. Malambing na hinila ako ni Eva. Papunta ng kusina. Lumaki ang ngiti ko sa labi na makita ang mga pagkaing nakahanda. Pero agad din ako nag-alala dahil may hinala ko na nagluto na naman siya. Sweetie naman, sinabi ko naman sa'yong hindi ka na muna pwedeng gumawa ng kahit na ano. Hinawakan kong tiyan niya, baka mapagod si baby. Tumawa lang si Eva at tinampas ako sa braso. Namiss kong ipagluto ka saka wag mong alalahanin ang katawan ko. Malakas kaya ako, pagmamalaki pa nito. 3 taon nang nakalipas. Masaya na kami at magkakaroon na rin kami ng anak. Wala na akong mahihiling pa sa buhay ko dahil nasa tamang babae na ako. Sino ang mag-aakala ng batang inayawan ko lang noon ay magiging asawa ko pala? I love you, Geneva. Araw-araw kong sinasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Mahal din kita, Marcos Del Rio. Ang palagi niyang sagot sa akin. Thunder Del Rio and Morgana Story. Mula pagkabata, walang ibang hangad si Morgana kundi ang magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Gayunpaman tila hindi pabor sa kanyang tadhana sapagkat nabuntis lang ang kanyang ina at sa huli lumabas na kabit ito at anak siya sa labas. Ganun na lang ang galit ni Morgana nang muling magbalik ang ama at gusto siyang makausap. At gaya ng inaasahan, wala pa rin itong pagmamahal sa kanyang ina at sa kanya. Kapalit ng malaking halaga ng pera at pampagamot si inang may sakit, pumayag si Morgana sa inutos sa kanya ng ama. Ang iganti ang anak nito kay Thunder Del Rio. Ang pabagsakin nito't ipahiya sa madla. Kilala ang pamilya Del Rio kaya ganun na lang ang takot ni Morgana. At sa unang paghaharap nila ng binata, hindi niya sukat akalain ng taglay nitong kagapuhan. Gayunpaman, tinuloy pa rin ni Morgana ang plano. Gayon na lamang ang gulat ni Morgana isang umaga. Pagising niya nasa isang marangyang kwarto na siya at kasama ni Thunder Del Rio. Paano kaya nabaliktad ang plano at sitwasyon nila ng binata? Ano ang gagawin ni Morgana para matakasan ang kamandag na isang Thunder Del Rio? Morgana POV. Pinahid kong pawis ko sa noo gamit ang bimpong palagi kong dala. Kumakalam ang aking tiyan dahil sa gutom. Iniwas kong tingin sa mga kasamahan ko na kumakain ng merienda at umiinom ng soft drinks. Nakakahiya dahil baka masabihan pa akong patay gutom. 3 taon na ako nagtatrabaho sa pabrikang ito. Kaya kilala ko mga katrabaho ko. Mahihirap lang din naman ang mga to katulad ko. Pero kung umasta, daig pang tagapagmana ng kumpanya. Kaya mas gusto ko noon na tumahimik na lang sa isang tabi at mag-isa kaysang makasalamuha sila. Mabuti na lang at meron na akong kaibigan at nakakausap ngayon. Pagod na pagod ako at gutom sa maghapong pagtatrabaho. Isang pirasong skyflakes lang ang kinain ko kanina na sinabayan ng maraming tubig para mabusog ako. Gusto ko sana magmeryenda kaso hindi pwede dahil nagtitipid ako. Nang dumating ang kaibigan kong si Melay ay napailing-iling ito. Gusto mo bang magkasakit? O kainin mo, ani Melay sabay abot sa akin isang balot ng tinapay. Gusto kong tanggihan ang inabot niya pero alam kong hindi niya ako titigilan kaya kinuha ko na lang ito at tinanggap. Siya ang kaisa-isang kaibigan na tinutukoy ko kanina. Naging kaibigan ko ito dahil hindi to katulad ng ibang mapagmataas o mayabang. Hindi katulad ng ibang mga kasamahan natin dito na kay tataas ng tingin sa sarili. Alam ko na nagtitipid ka dahil sa nanay mo. Nagpapakahirap ka magtrabaho para tustusan ng pambili niya ng gamot pero hindi mo naman iniisip ang katawan mo. Baka mamaya bumigay ang katawan mo sa ginagawa mong pagtitipid. Hindi na ako magtataka kung tutumba ka na lang dahil sa gutom. Sermon sa akin ni Melay na may halong pag-aalala. Salamat dito ha. Anikot kinain ang inaabot niyang tinapay. Kaysang makipag-argumento ay kumain na muna ako. Nanginginig pang kamay ko habang sumusubo ako. Napasma na yata ako dahil sa palagi akong nalilipasan ng gutom. Hinilang kasi ang gamot ni nanay, ang dahilan kung bakit nagtitipid ako. Ako din na nagbabayad ng mga bayarin namin sa tubig at kuryente. Nag-iisang anak lang kasi ako ni nanay kaya bukod sa akin ay wala nang iba pang aasahan sa mga gastusin. Kailangan kong kumayod para sa amin ni nanay. Dahil kung hindi, ako kakayod ay magugutom kami at lulubha ang sakit nito.
Katulad ng palagi kong ginagawa ay uminom ako ng maraming tubig para mabusog. Puro pagpapaalala si Melay tungkol sa kalusugan ko hanggang sa magkahiwalay kaming dalawa. Bago umuwi ay dumaan na muna ako sa karinderya at bumili ng isang order ng munggo na halagang 30 pesos. Dati lang 10 piso lang ito, pero ngayon ay 30 na. Ang mahal ng mga bilihin, naski bigas ay ganun din. Pero ang sahod namin hindi malang nadadagdagan. Bago makarating ng aming tinitirhan ay 3 iskinitang dinaanan ko. Kumunot ang noo ko nang makitang mayroong sasakyan sa labas ng bahay namin. May bisita ang nanay ko. "Nay, nandito na po ako." Pagpasok ko sa aming maliit na kusina ay nadatnan ko si nanay na may kausap. "Anong ginagawa ng lalaking ito dito?" Agad na lumarawan. Sa mukha ko ang galit nang makitang ama kong umabondo na sa aming mag-iina. "Anong ginagawa ng lalaking yan dito, Nay?" Tanong ko sa galit na boses. Wala akong pakialam kung maging bastos man ang dating ko sa harapan niya. Galit ako't ipapakita ko kung anong nilalaman ng dibdib ko. "Anak," malumani na tawag sa akin ng ama ko. "Huwag mo kong tawaging anak." Galit akong tiningnan. "Pwede ka nang umalis." "Morgana, huwag kang ganyan sa iyong ama." Galit na suway ni nanay bago umubo. Humawak pa to sa dibdib dahil nahihirapan itong huminga. "Hindi mo siya dapat bastusin dahil siya pa rin ang iyong ama." Wikang muli ni nanay na baka siyang pagkadisgusto sa aking ginawa. Pinili ko na lang na tumahimik para hindi na sumama ang loob ni nanay. May sakit sa baga ang nanay niya. 3 taon na itong nahihirapan sa sakit nito. Bawal itong mapagod. Kailangan din itong inumin ang maintenance nitong gamot kaya naman nagpapakuba ako magtrabaho para rito. "Morgana, gusto kong kausapin ng iyong ama. Nakikiusap ako sa'yo, pakinggan mo siya." Ang sabi niya sa akin ay babawi siya sa'yo sa lahat ng pagkukulang niya. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang kilalanin kanya bilang anak? Ito na ang pagkakataong yun, anak. Kita kong kasiyahan sa mukha ni nanay kahit na nahihirapan siya sa pananalita. Tama naman si nanay eh. Yun talagang gusto ko. Pero noon yun at hindi na ngayon. Babawi daw ito. Napailing na lang ako. Tila binalot ng lamig ang puso ko sa narinig ko. Wala akong madamang saya. Ang tanging lamang ng puso ko ay galit para sa kanya. Hindi ako naniniwalang babawi ito. Sa loob ng 22 taon ay hindi ko nadamang minahal niya ako at kinilala bilang anak. Tandang-tanda ko pa noon kung paano nito itulak ang nanay ko na sabihin ni nanay na meron itong anak. Ipinahiya nito si nanay at hinamak sa harapan ng lahat at sinabing hindi nito matatanggap ang isang batang hindi ito siya kung siya nga ba talagang ama. 10 taon ako ng mga panahong yun kaya natatandaan ko ng eksena yun sa utak ko. Sobra ako nasaktan sa ginawa ng ama ko noon. Alam ko namang anak lang ako sa labas pero masakit marinig sa mismong bibig nitong salitang, "Hindi ba sinabi ko sa'yo, ni palaglag mong batang yan? Hindi ko anak ang batang yan kaya umalis na kayo ngayon din. Kung ayaw niyong ipakaladkad ko kayo palabas, huwag ka nang babalik kasamang batang yan dahil kahit kailan hindi ko siya matatanggap." Yun ang sinabi ng kanyang ama sa pangalawang pagkakataon nang puntahan namin ito. Wala namang balak maghabol si nanay. Ako lang naman ang naging mapilit dahil gusto kong makilalang ama ko. Gusto ko lang namang maranasan at maramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Kaya sabik ako makilala siya. Musmus pa ako noon at maraming tanong sa isipan. Palagi kong tanong sa sarili ko noon, bakit ako lang ang walang tatay sa eskwelahan namin? Pero ang lahat ng pagmamahal sa puso ko para dito'y namatay at nagunaw nang mag-agaw buhay ang nanay ko. Humingi ako ng tulong sa kanya dahil wala na ako malalapitan pa pero hindi lang pangungutya niyang natanggap ko. Kung hindi tinaboy pa ako nito na parang aso. Tandang-tanda ko pa kung paano ko sabuyan nito ng iniinom na drinks sa mukha at sinabi pa sa akin na wala itong pakialam kahit na mamatay pa si nanay. Napakasama nito. Kapag naiisip kong dugo nitong nananalaytay sa ugat ko'y nandidiri ako. Kung pwede lang na pumili ng magulang ay hindi itong amang pipiliin ko. Oo, anak ako sa labas, pero hindi ko yun kasalanan o ginusto. Maging ang nanay ko ay sinabi sa akin na binatang pagpapakilala noon ng kanyang ama dito, kaya nakipagrelasyon dito si nanay. Nang malaman ng nanay ko na meron na pala itong pamilya, ay ito na mismong lumayo kahit na nagdadalang tao na to. "Morgana, pakiusap anak." Hinawakan ng nanay kong kamay ko, tumingin sa akin ng puno ng pakikiusap sa mata. "Pakinggan mong ama mo." "Sige na anak." Dahil sa pakiusap ni Nana ay pumayag ako dahil ayaw kong sumama ang loob nito. Bago ko pinapasok sa kwarto si nanay ay pinakain ko na muna at pinainom ng gamot. Oras na ng pahinga nito ngayon. Pagkaalis ni nanay ay lumabas ang tunay na ugali ng lalaking kaharap ko.
Sinasabi ko na nga ba't hindi tunay ang sinabi nito sa nanay ko na babawi ito sa mga pagkukulang sa akin. Kung mas takay, akala mo kung sino ka. Isa ka lang namang hampas lupang nakatira dito sa mabaho at magulong lugar na to. Mapagmataas na wika ng ama niya na nababakas ang pangungutya sa mukha at pandidiri. Kung wala lang akong kailangan sa'yo, hindi ako magtutungo sa mabahong lugar na to. Sa susunod ay mas taka nang naaayon sa katayuan mo. Ramdam kong pagkirot ng dibdib ko. Akala ko noon hindi na ako masasaktan ulit sa oras na ipamukha niya sa akin na hindi anak ko kaduguan turing niya sa akin. Pero mali ako. Heto at nadudurog ang puso ko. Nasasaktan ako at anumang sandali ay gusto kong umiyak. Pero hindi ako iiyak sa harap niya. Ayoko makita niyang naapektuhan pa rin ako sa pagtrato niya sa akin ng basahan. May inihagis na bag ang ama niya sa mesa dahilan para kumalat ang lilibuhing pera. May ipapagawa akong trabaho sa'yo. Huwag kang mag-alala dahil hindi lang yan ang kaya kong ibigay sa'yo. Dadagdagan ko pa yan. Sa oras na matapos mong trabahong ipapagawa ko. Sa pamamagitan ng perang yan ay may ipapagumot mong nanay mo at makakaalis kayo sa lugar na ito. Magagamit mo rin yan para maipagpatuloy mong pag-aaral mo. Ramdam kong pagsigid ng kirot ng dibdib ko. Isang utusan lang talaga ang tingin nito sa akin at hindi isang anak. Kinagat ko ang loob ng bibig ko para pigilan na sarili ko magpakita ng anumang emosyon. Huwag kang iiyak, Morgana. Huwag mo ipakita sa ama mo na nasasaktan ka at apektado ka pa rin sa'yo. Paalala ko sa sarili ko, tumingin ako sa lilibuhing perang nasa mesa. Sa tansya ko'y katumbas ito ng 10 tao kung pagtatrabaho higit pa. Sa oras na ito ay nagdesisyon na ako. Ang totoo ay napapagod na rin ako sa araw-araw na pagtatrabaho. Wala na nga akong halos na pahinga, kakarampot pang sahod ko. Tamang ama ko, marami akong magagawa sa perang ibibigay nito. Sige, pumapayag na ako. Sagot ko na ikinangisi nito. Ano bang trabahong gusto mong ipagawa sa akin? Ayos lang maski ano. Huwag lang pumatay at magbenta ng droga. Gusto kong gawin mong lahat para masirang buhay ni Thunder Del Rio. Wala akong pakialam kung paano mo to gagawin. Bastang gusto kong makita siyang nagdurusa ng sa ganun. Ay maiganti kong aking anak. Puno ng pagkasuklam nitong wika. Ano ang gagawin ni Morgana sa utos na ibinigay ng ama sa kanya? Kapalit ng perang magagamit niya sa pagpapagamot ng ina. Magawa kaya niyang inuutos nito na sirain ang buhay ng isang Thunder Del Rio? Ano ang gagawin ng dalaga kung mabaliktad ang sitwasyon na dapat ay si Thunder ang biktima pero siya ang nasa kama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.